Mga kabayan, matapos gisahin kahapon itong si Porac Pampanga Mayor Jing Capil ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga, sunod naman na sinabon ang mga tauhan nito sa munisipyo, kabilang ang engineering, treasury at licensing officer. Ito ay matapos mapag-alaman na tila may kakaiba at mukhang napaka-espesyal ng treatment nila dito sa kumpanyang Lucky South 99 noong nag-uumpisa pa lang itong kumuha ng business permit. Una, napakabilis nilang magbigay ng permit ng mag-apply ang kumpanyang Lucky South 99 kung saan ay isang araw lang ito ginawa. Taliwas sa normal na proseso na inaabot ito ng 2 linggo. Lumalabas din sa investigasyon na napakabilis nilang mag-release ng permit kahit wala naman silang ginawang building o site inspection. Tinatanong ko lang yung sinasabi ni Mayor kanina. No? Sinusundan ko lang. Sabi ni Mayor kanina, hindi niya inisyuan kasi walang clearance sa Bureau of Fire Protection, Mayor. No? Dito isang araw, binerify mo ba kung merong clearance ng BFP? Sige. Your Honor, sa application po kasi ng client, meron pong naka-attach na routing slip. So bago po dumating sa Treasurer's Office, naka-verify na po sa mga different agency or offices na related po sa business. Nakapag-post inspection na po. Nag-charge ba kayo ng building inspection fee? Tres, yun ba nandito? Meron bang building inspection fee? Nag-charge kayo? Good morning po. Meron ba kayong charges for building inspection? Sa amin kasi, nung meron ko, meron eh. Hindi ko alam sa inyo kung meron. Yes, Your Honor, but it is the engineer's office who is assessing the inspection fee. But apparently, dito sa application, walang binayaran na building inspection fee eh. So meaning, hindi nag-inspection. Di ba? Mayor, tanong ko lang, bago ka ba mag-issue ng permit para sa mga building, nagpapakondak ka ba ng inspection? Kasi dito, walang building permit. So I presume nagpakondak ka ng inspection. Nagpapakondak ka ba ng inspection? Actually, yung routine inspection lang po. Yeah, pero this time, nung bang, hindi nagugulat ako kasi sabi nyo kanina, hindi kayo pinapapasok. Diba? Kung ako meron, hindi ako pinapapasok dyan, ay hindi makakabukas yan, maski sino pang Herodes dyan. Maski sino pang Herodes dyan. Hindi ako papapasok, hindi papapasokin yung inspection team ko, yung mag-a-assess ko. Hindi makaka-operate yan. Kahit sino pang Herodes yan. Sa patuloy na pagdinig, tila nagtuturoan ang mga opisyal ng munisipyo kasama si Mayor Jing Capil kaugnay sa kanilang rason na hindi sila pinapayagang makapasok sa loob ng compound para magsagawa ng inspeksyon. Kala ko pa hindi kayo pinapayagan makapasok. Paano kayo nakapag-inspeksyon? Opo, this year, kaya nga nag-inspect ko kami pero hindi na kami What about in the previous years? Uh, What about in the previous years? Ako hindi naman ikaw may obligasyon mag-inspeksyon sila. No? Tanungan lang tayo, just be candid and truthful about it. No? Hindi naman tayo kailangan magtago ng mga ano dito eh. Di ba? Ano bang duties and responsibilities ng hindi clerical ang trabaho mo? Inspector. Di ba? By the term itself, it means inspector. Di ba? Mag-inspect ka dun sa mga nag-a-apply sa iyo ng license, di ba? Tama? Have you ever conducted an inspection with regard to any business applications filed with your office? Nagko-conduct ka ba ng inspection o hindi? Actually, hindi po, Your Honor. Oh, patay tayo dyan. Dereliction of duty yan ha. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Isa rin sa ipinagtataka ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga ay bakit napakaliit ng binabayaran ng Puguhab at ang Lucky South 99 kung saan ay umaabot lang ito ng 4,000 pesos na amilyar at 10,000 pesos na tax o permit kada taon, gayong napakalaking kumpanya ito na nasa loob ng mahigit 10 ektaryang compound. Ayon pa sa isang negosyante, nakakainggit naman itong Puguhab na ito kung ikukumpara sa kanila na nahihirapan silang kumuha ng permit at umaabot ng milyong-milyong piso ang kanilang binabayaran sa munisipyo.
O, 2022, sinabi mo pala, meron. August 20 to Oh, 22. kaya nga, sinasabi ko sa inyo, habang nagkukondak kayo ng inspection, mas lumalala. Kasi nga, wala nang ang occupancy eh. Di ba, pinapalala yung sitwasyon. Habang nagkukondak kayo ng inspection, parang nagbubulag-bulagan kayo na wala pang occupancy permit yan. Di ba? Lumalala yung sitwasyon. Talaga po nakakaingit yung nangyayari. no? Nakakamangha. Kasi kami po pinapahirapan kapag kami nag-apply ng mga permits. Bakit ito po 10,000? Eh kami po, kumisan milyon-milyon binabayaran namin. Paliwanag ng licensing officer kung bakit kakarampot lang ang kanilang sinisingil sa kumpanya, nakalagay di umano sa kanilang application na 3, 5 at hanggang 7 tao lang ang kanilang empleyado. Pero napag-alaman na habang nag-ooperate na ang sindikatong negosyo ng Pogo, ay umaabot na ito ng libu-libong empleyado galing sa iba't ibang bansa, kabilang na ang ilang Pilipino. Lucky South nung una po outsourcing. Tapos nung pangalawang application nila, Pogo na. Tapos ang empleyado po nila nakalista 2, 4, 7. Libo-libo yung nagtatrabaho doon. Diyos ko po naman. Meron po nga ito. Di ba Anderoto? Di ba application Anderoto? Anderoto. Ididimanda natin kung sino yung mga nag-apply nito kasi definitely, panluloko to. These are perjured. Mali yung empleyadong inilagay niya. Kung BPO yan, dapat 1,000 ang papasok dyan. Hindi 7, hindi 5, Vice. Dapat iniring mo yan. Iniring mo, pinatawag mo yung investor na yon ng Lucky 99 ba yan? Dapat pinatawag mo, iniring mo muna bago binigyan ng business license. Tapos, Jing, yung problema mo kaya hindi mo siya binigyan ng permit ng 2024 kasi may reklamo yun sa fire department mo. Kulang siya ng requirement. Dapat, ginawa mo closure, sinara mo. Closure mo yung business, hindi, closure mo. Pero nag-aantay ka pa na mag-comply siya doon sa problema sa fire department mo, di ba? Kasi yun lang ang alam mo na violation, Jing. Wala kang alam na ibang violation nung negosyo na yon. Di mo alam di mo nariringgan yung human trafficking, di mo nalalaman yung pogo na puro inchik yung nandun sa loob. Hindi mo nababalitaan yun, Jing. Wala? Zero? Zero yung news mo doon? Opo, Nay, wala naman Zero, ha? wala naman Zero, nagreklamo sa amin. Zero yung news niya doon, ng wala. trafficking. So si Zero, wala siyang alam tungkol doon sa mga nangyari sa loob. Samantala, hindi rin umubra ang katwiran ni Mayor Jing Capil na hindi sila makapasok sa higanting kumpanya at napakalawak na compound para mag-inspeksyon. Pero ang nakapagtataka ay nakapasok ang ilang empleyado ng DENR para sa isinagawa nilang inspeksyon. O ngayon, hindi niyo sinabi kay Mayor may closure. Ba't kayo nakapasok? Ba't hindi sila nakapasok? Actually, Mayor, nung una ayaw nga po kaming papasukin, pero sinabi namin yung mandato, pinapasok naman po. O Jing, bakit sila pinapasok? Ikaw, Mayor ka, hindi ka pinapasok. So nakita nila, wala silang isisi. Nung nagpunta ka, Ana, doon, nakita mo walang isisi, no? Marami siyang violation. Hindi mo ba nakikita yung mga illegal niya sa loob? Wala kang nakita. Hindi, yung building lang ang sinilip mo. Tapos tinignan mo yung papeles kung meron o wala. Pero hindi mo na nakita yung loob. Hindi mo sabihin, hindi ka tumingin ng kainainala para matulungan mo naman ang government, ang Actually, LGU, kasi sir, daw napapasok ka. Ikaw, sabi ni Mayor, yung group niya hindi makapasok, no? Nung ikaw pinapasok ka, totoo bang 3 yung gate? Nung pumasok po kami, Unang gate. may unang gate. Pangalawa, Tapos po, lakad ka ng kaunti, merong isang gate dito. meron na namang gate. Papasok doon sa parang pinaka-barrack area po Building. na. Opo. Tapos Kaya- susunod, Hanggang doon, yun lang po yung gate na napasok namin. Pero may other parang pa. meron pa po yata dito sa banda rito. yung sinasabi mo hindi ka makapasok. Iba naman ang sinasabi ni Ana, ng DNR. Sila, pumasok, pero pinapasok sila, nakapag-imbestiga kayo, di ba? Opo. Ano yung reason din bakit ikaw mayor ka, sila DNR lang?
sa pollution lang sila. Ikaw, mayor ka, naiimbestigahan mo tong mga activities sa loob. Jing, sino hindi nagpapasok sa'yo? Sino yun? Mga blue guard ba? Mga security? May-ari? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo sa komento ng netizen na naimpluwensyahan na rin ng mga sindikatong inchik at nabayaran ang mga empleyado ng munisipyo kabilang na ang kanilang mayor na si Jing Capil? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Base sa iyong pag-iimbestiga, ilang area ba? Ilan yung total area? Yung total Yung area, size ng area yes po, yung na kung saan nag-ooperate yung Pogo? Kayo? nasa more or less 10 hectares po. 10 10 po, 10, 10 hectares. hectares. Were you able to determine who is or who are the owners of the specific property or specific areas where the buildings and other improvements being used by the Pogo or company is situated or are situated? Yes, sir. Based on our records po, nakadeclare po sila kay Roque Selim C. Roque Silim C. et al. Opo. Mga private individuals yan. Private individuals po. At saka kanino? Nakalagay lang po kasi sa declaration et al. So et al. Opo. So anyway, please find out from the Register of Deeds, kasi meron naman TCT, kung kanino nakarehistro no, yung mga titulo niyan. Yes, Okay. sir. Yes po. Ngayon, nabanggit kanina ngayon, for the record, base sa mga records mo sa Register of, sa Assessor's Office, meron bang mga dokumentong sinabmit ang assessor, meron bang sinabmit na report sa iyo ang building official ng PORAC patungkol sa mga improvement na nakatayo o itatayo dyan? Sa province po, wala po sa province. Wala. Okay. Para lang tanong ko sa ano, from the records of the municipality, kailan ka ba naging municipal engineer? Good morning po, Mr. Chair. I assume office po 2019. So 2019, Opo. based on your recollection and based on the records filed with your office, kailan ba naitayo ang mga building na yan? Yung una pong application nila is October 2019 po. Ikaw na yung municipal engineer Yes ron. po. October 20. 2019. October 28, 2019 po. Now, doon sa application nila, ano ang mga dokumentong ni-require niya? Sino ba yung nag-apply? Who applied? Based on application po, Whirlwind na po yung Whirlwind Corporation. corporation na po. So, maliban sa Whirlwind Corporation, so Whirlwind, anong mga dokumento rin-require mo nung tinatayo yan? Yung pong regular requirements ng application for building permit po. Una yung Siyempre yung building plans. Diba? Opo, locational clearance, then yung Locational ownership. clearance. Opo. And then yung po yung set of plans. Base sa locational clearance, anong classification ng lupang yan? Recreational po dun sa Recreational. Di ba pag recreational yan, it will require who issues the recreational clearance? the municipal planning and the zoning Pero kasama officer niyo po. ba yung municipal planning din, no? Yes, Mr. Chair. So base sa record ninyo, what is the classification of the property? Based on the existing zoning map, zoning ordinance po, nung time na yon, based on the records po, it's parks and recreational po. Parks and recreation. Ano ba yung definition nyo ng parks and recreation? Diyan sa ano nyo. Anyway, do you require a reclassification ordinance para mag-issue kayo ng locational clearance?
Based on the records din po, Mr. Chair, for the information of everyone, na meron pong Sangguniang Bayan Resolution last 1998 po, reclassifying ito pong included po itong parcel of land. Kasi nag-issue kayo on the same day eh. Nagtataka lang ako, nandito ang PAMCHAM. Napakabilis sa PORAC, one day. Wala pa yung Artalon. This is commendable actually, no, in one day. This is actually commendable because in one day, na-process yung POGO. Ano yung mga, tingnan ko lang, what are the requirements? When was the letter of no objection issued? Yung lono ninyo, kailan na-issue yan? Mr. Chair, November 5, 2019 po. November 5, yung certificate of no objection. Pwede rin kopya ng November 5. No? Ang bilis naman yan. Kailan nag-apply ng building permit? October 28, 2019. Oh, hindi Yes, pa tapos. Mr. Chair. Hindi pa tapos ang building ninyo. Meron ng business permit. I'm sure the construction was made well ahead. No? Tanong, nag-apply sila ng October 28. Kailan na-approve yung building permit nila? On the same day din. Hindi po, ito po yung release ng Mr. Chair. When was the date of application of the I building will permit? check po, itignan ko lang po. Please furnish us copies, Yes po. no? We're trying to find out kasi ano tayo? You anticipate that all of us will be called to a Senate hearing. No? Ito ay national issue. So you all anticipate that every one of us here will be called. No? And every one of us here, if ever we had any negligence on our part, no, I'm sure medyo magkakaroon tayo ng problema. Baka lahat tayo. No? So anyway, pwede bang mabigay sa amin yung... Yes, Mr. Chair, ang na-issue namin permit from 2019 to 2020 is only outsourcing. 2021, doon lang po sila naging POGO. 21, 22, and that was issued by the PAGCOR. Kailan ko tingnan ko? Ang tinatanong ko dyan, yung letter of no objection, ano ba yung mga ini-issue yung business permit dyan? What are the types of business permits? Because you did not issue a business permit only in 2024. But in the prior years, meron kayong na-issue mga business permits. Di ba? Now, can you furnish us copies of all those business permits? No? Kasi naniniwala naman ako sa mga sinasabi ninyo, but I want to be reassured by the documentary evidence that you have in your possession. Mr. Chair, we will submit the copies of all mayor's permits issued from Meron ba kayong dala ngayon? 2023. Yes. Meron ba kayong dala ngayon? Yes, Pwede Mr. pahingi. Chair, we will give copies right now. Pwede pahingi, no? Kasi nga, nung November 11, I'm just curious, no? November 11, it's outsourcing. No, outsourcing. But we know for a fact, I've read the guidelines of PAGCOR regarding POGO operations. Outsourcing is part of the overall business activity being conducted in a POGO hub. Di ba? Kasama yan eh. Kasama yung mga outsourcing, kasama yung mga related services dyan, no? Mr. Chair, we will also submit a copy of the resolution interposing no objection to the application. Yes, patingin. Now, you submitted an application. Now, when Lucky 9 South Corporation submitted its application, what are the documents did you require to be submitted? Is the application enough? Did you require the submission of its certificate of incorporation? Did you require the submission of the articles of incorporation?
Nirequire nyo ba? Yes, Mr. Chair, that is actually part. We follow the citizens' Asan yung record? Sir. We will check your... No, but ano lang tayo, no? Because, ano lang tayo, yung bang time na nag-apply sila, asan yung OIC? Hindi, Panyera, because you are not yet the lawyer. Yes, You're correct. You're already part of the... No, Mr. Hindi pa, so you have no personal knowledge. The person who has personal knowledge, magtanong tayo, sino ba They're over nagtanong? there po at the back, Your Honor. Pwede bang ano? Mr. Chair, Emerald. Ano lang tayo, pakita tayo, because we are authorized to underoath na lang tayo para pag nagsanyo lang tayo, ma-perjury lahat tayo dito. No? Madam Secretary, please administer the oath of everybody. Nakalimutan ko. Para ako, baka pag nagsinungaling ako dito, ma-contempt din ako. Wala kaming power of contempt eh. But we could ask the court to cite everybody in contempt. Although we do not have the power, but the law provides that we could ask the courts to cite anybody in contempt. May we request everyone to please stand and raise their right hand. Oh, kasama na tayo, para underoath lang tayo. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes. Asan yung OIC natin? Miss Emerald po. Yes, oo. No? This, alam mo natin kasi, alam niyo, kaya ako tinatanong itong mga department heads natin, Mayor. Sila kasi ang frontliner mo. Kuminsan mapapahamak tayo mga nakaupo sa manukulang because supervisory tayo eh. No? Kapag hindi ginawa ng mga department heads mo ang kanilang tungkulin, ikaw ang napapahamak kahit na wala kang kinalaman. No? That's why we need to emphasize the importance of your department heads, of all those involved in the process of your operation ng munisipyo, including the issuances of the appropriate permit. Alam nila yung trabaho nila. Otherwise, baka ikaw ang mapahamak. No, kaya tanong ko yung OIC at the time, ano mga documents ang nire-require mo ba kung halimbawa korporasyon? In the case of Lucky Star o Lucky South 99, kasi asan yung 2019 o 2021 o Lucky South na to, outsourcing incorporation. No, outsourcing. Total number of employees, 7. Hindi naman tayo naniniwala dito, 1,000 nga yun eh. Di ba? Parang di nyo ginagawa yung trabaho ninyo. Total number of employees, 4. Ay, kayo naman. Total number of employees, 7. Diyos ko po naman. Ano sino maniniwala sa atin dito? Di ba? Total number of employees, 3. Ano ba yan? Total number of employees dito, 2. Ito, on the record. On the record, on the same day you approve halimbawa, itong application, lahat ba nito na-approve on the same day? Your Honor, good morning po. Actually, in the absence po ng BPLO that time, so sa clerical work lang po kami under the Treasurer's Office. So yung ginagawa lang po namin ay nag-a-assess ng mga applications. Yes, but in the course of your assessment, before you transmit this to the appropriate offices, you make sure that all the requirements nandyan na. Hindi ka naman robot na ano yan eh. Di ba? Hindi ka lang naman tumatanggap ng application. You assess whether the documents are complete. Di ba? Dapat kumpleto bago mo itatransmit kasi kawawa yung mayor mo, papapirma mo. Nag-assume siya na kumpleto na. Di ba? Kaya nandiyan kayo, nilagay kayo dyan para siguraduhin bago umabot sa mga kinaukulan na pipirma dyan, kumpleto na yung mga dokumento. Ano ba yung nire-require ng documents? Actually, nakalagay po dun sa citizen charter po namin, yung business clearance po. Yung SEC copy po from the... SEC, di ba? Yes po. Nung ba nag-apply ang Lucky South 99 outsourcing, meron bang sinabmit na incorporation document? Yes po, may naka-attach po siya, Your Honor. Wala dito kasi.
I have a copy. Oo, siguraduhin nyo. Baka in-attach lang ngayon, baka dati wala. No? At the time these were submitted to you, and at your assessment, and not at the time you submitted this to us, no? Tinatanong ko noon, malalaman dami niya may receiving copy yan eh. Diba? Diba tinatatakan nyo yan? Tapos may checklist kayo, dapat. Diba? Hindi, alam mo na, naging mayor ako, alam ko yan. No? So, may checklist yan. Diba? Bago ko pipirmahin yan, tinitignan ko yan. O, nasabit na ba yan? Ganito, ganito. Sigurado ka? Opo. Yun lang ang tinatanong namin. Di naman namin titignan ng isa-isa yan eh. Kaya lang, tanong ko sa iyo, nung bang, kasi para napakabilis, no? Ano bang ginagawa nyo? Before, kasi pag may nagsasubmit ng application sa amin for business permit, nagko-conduct ng inspection ang treasurer's office ko at saka licensing. Tinitignan kung ba, hindi pa tayo niloloko nito. Totoo bang ganito lang to? Nagko-conduct mo niya ng actual inspection. I do not know, nagpapakondak ka ba ng actual inspection? Mayroon bago ka mag-issue ng permit? Kasi baka magreklamo ibang kumpanya sa atin dito sa Lucky South, Pogo Operations. One day na-approve natin. Nandito ang PAMCHAM nakikinig. Di ba? Ano to? Mga circumstantial evidence to kasi. Alam na mga abogado yan. Why is it that in one particular corporation, it took only one day for it to be approved? Diba? Kompleto na ba nung sinabit kayo? Kompleto naman Hindi po. kompleto. Meron wala nga ano eh. Wala nga building, wala nga occupancy permit eh. Diba? Hindi nyo nire-require yung occupancy permit. Ito, may admission na walang occupancy permit eh. Tanong natin, hindi under road kanina si engineer eh. Engineer, to repeat, no? Of all the buildings used in the POGO operations or POGO hub, only one has an occupancy permit. Yung All the rest, they do not have. Yes po. Pero yung first po, Mr. Chair, hinahanap pa rin po namin. Pero wala eh. Wag na. Madali naman kasi ano yan eh. As of today, wala yan. Di ba? Oo. As of today, wala. Di ba? Pag wala yan, wala talaga yan. Huwag nyo nang hanapin. No? Kasi baka magka-problema pa tayo pag ginanap nyo yan, tapos biglang nagkaroon. Di ba? Ano tayo dyan? Pag sasagot mo sa Senado yan, yari ka. Baka i-contempt ka pa. Kaya sinasabi na natin ngayon. Ha? Ngayon pa lang, alam na natin. So, etong yung application na ng 2019 in one day na-approve. Ha? Isa-isayin natin. Yung application niya ng 2020, January 7, ilang araw bago na-approve. Ito, ang trabahador nila, dalawa. Total number of employees in establishment. Dalawa. Ano na ba naman yan? Dalawa, oh. Local tao, mayor's permit fee, 1,000. Zoning clearance, 0. Garbage charges, 0. Ba't wala? Delivery trucks, heavy equipment, 0. Storage, plate, figure, building inspection fee. Wala kayong chinyarge na building inspection fee. Ibig sabihin, hindi kayo nag-inspection. Di ba? Walang inspection eh. Kasi, tinatanong ko lang yung sinasabi ni Mayor kanina. No? Sinusundan ko lang. Sabi ni Mayor kanina, hindi niya inisyuan kasi walang clearance sa Bureau of Fire Protection, Mayor. No? Dito isang araw, binerify mo ba kung merong clearance ng BFP? Sige. Your Honor, sa application po kasi ng client, meron pong naka-attach na routing slip. So bago po dumating sa Treasurer's Office, naka-verify na po sa mga different agency or offices na related po sa business. Nakapag-post inspection na po. Nag-charge ba kayo ng building inspection fee? Tres, yun ba nandito? Meron bang building inspection fee? Nag-charge kayo?
Good morning po. Meron ba kayong charges for building inspection? Sa amin kasi, nung meron ko, meron eh. Hindi ko alam sa inyo kung meron. Yes, Your Honor, but it is the engineer's office who is assessing the inspection fee. Ayan. But apparently, dito sa application, walang binayaran na building inspection fee eh. So meaning, hindi nag-inspection. Di ba? Mayor, tanong ko lang, bago ka ba mag-issue ng permit para sa mga building, nagpapakondak ka ba ng inspection? Kasi dito, walang building permit, so I presume nagpakondak ka ng inspection. Nagpapakondak ka ba ng inspection? Actually, yung routine inspection lang po. Yeah, pero this time, nung bang, hindi nagugulat ako kasi sabi nyo kanina, hindi kayo pinapapasok. Di ba? Kung ako meron, hindi ako pinapapasok dyan, ay hindi makakabukas yan, maski sino pang Herodes dyan. Maski sino pang Herodes dyan, hindi ako papapasok, hindi papapasokin yung inspection team ko, yung mag-a-assess ko. Hindi makaka-operate yan. Kahit sino pang Herodes yan. No, mukhang may problema tayo ng konti dyan sa mga processes natin, the issue ones, no? Kasi June 2020, doon pa lang application sa occupancy permit. But as early as 2019, in one day, the business permit was approved, no? And the succeeding permits were also issued, no? Succeeding permits were also issued in spite of the fact that as per the statement of your municipal engineer, only a portion of the total number of buildings, no, have been issued occupancy permits. The rest wala. Up to now. Di ba? So, medyo pakitingnan lang. Actually po, nung nag-assume ako ng office noong 2019, talagang hindi po naka-organize yung munisipyo. That's why we are reorganizing. Yes, that's We're right. putting right people That's at the right. right. But remember, you cannot blame the previous administration for permits issued during your Yes, time. Your Honor. Diba? You are the one solely responsible, or the one responsible for all documents containing your signatures. It is presumed that in the course of your performance of your duties and responsibilities, and whenever you signed a document, kala ko pa hindi kayo pinapayagan makapasok. Paano kayo nakapag-inspeksyon? Opo, this year, kaya nga nag-inspect ko kami pero hindi na kami What about in the previous years? What about in the previous years? Ako hindi naman ikaw may obligasyon mag-inspeksyon sila. No? Tanungan lang tayo, just be candid and truthful about it. No? Hindi naman tayo kailangan magtago ng mga ano dito eh. Di ba? Ano bang duties and responsibilities ng hindi clerical ang trabaho mo? Inspector. Di ba? By the term itself, it means inspector. Di ba? Mag-inspect ka dun sa mga nag-a-apply sa iyo ng license, di ba? Tama? Have you ever conducted any inspection with regard to any business applications filed with your office? Nagko-conduct ka ba ng inspection o hindi? Actually, hindi po, Your Honor. Oh, patay tayo dyan. Dereliction of duty yan ha. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Pag hindi kayo nagko-conduct, mapapahamak yung mga nanunungkulan ninyo. Kasi nagre-rely sila sa performance ng mga obligasyon ninyo. Sino yung pinakamataas sa office mo? Before po, kay under treasurer's office po ako. Tapos, then, nag-under po ako sa mayor's office under the supervision of Attorney Africa, municipal administrator po. Asa si municipal administrator? Admin, tama ba na yung trabaho niya? Clerical lang. Mr. Chair, according to the job description, it also entails inspecting, Oo. Mr. Chair. Well, she's under your supervision. There is already a manifestation and admission that she never conducted any inspection. Mr. Chair, if I may, since
Si Ma'am Emerald po kasi, she was part of the joint inspection team. Yeah, but So she did she did inspection. Sasabi lang niya, hindi eh. But Di ba? yun po, recorded po Mr. Chair na nakasama po. But anyway, Inspection. recording is one thing and the actual what was actually done is another thing. Di ba? Alam naman natin yan sa record, it might appear that somebody has done something when in actuality she did not. There's already an admission that she did not conduct any inspection. Di ba? It is now, that is a declaration against interest. Alam mo naman yan. Yes, Mr. Panyero, Chair. that is admissible in evidence. That is uncontrovertible. Yes, Mr. Chair. What are considered admissions? Declarations against interest. Yes, Mr. Di ba? Chair. Alam mo naman yan. But for the information din po of the committee, we will we have Anyway, we for will- the record, Yes, Mr. no, there's only one joint inspection that was conducted and that was in 2024 this year. In the previous years, there's already an admission by, in 2022, sinabi Yes, mo pala, Mr. Chair. meron. August 20 to Oh, 22. kaya nga, sinasabi ko sa inyo, Yes, Mr. habang Chair. nagkukondak kayo ng inspection, mas lumalala. Kasi nga, wala nang ang occupancy eh. Di ba, pinapalala yung sitwasyon. Habang nagkukondak kayo ng inspection, parang nagbubulag-bulagan kayo na wala pang occupancy permit yan. Di ba? Lumalala yung sitwasyon. Talaga po nakakaingit yung nangyayari. no? Nakakamangha. Kasi kami po pinapahirapan kapag kami nag-apply ng mga permits. Bakit ito po 10,000? Kami po, kumisan, milyon-milyon binabayaran namin. Hindi ba kayo nag-iikot, DNR, sa mga ganyang malaking mga investor, mga building na inano? Hindi nyo nire-require ng ECC yan? Yes po, Vice po. Nag-inspect po. So for the case of Whirlwind Corporation, na-inspect po siya noong April 23, 2024. The result of the inspection, nakita nga po na wala po siyang ECC and other environmental permits. It was issued a notice of violation po. O ngayon, hindi nyo sinabi kay Mayor may closure. Ba't kayo nakapasok? Ba't hindi sila nakapasok? Actually, Mayor, nung una ayaw nga po kaming papasukin, pero sinabi namin yung mandato, pinapasok naman po. O Jing, bakit sila pinapasok? Ikaw, Mayor ka, hindi ka pinapasok. So nakita nila, wala silang ECC. Nung nagpunta ka, Ana, doon, nakita mo walang ECC, no? Marami siyang violation. Hindi mo ba nakikita yung mga illegal niya sa loob? Wala kang nakita. Hindi, yung building lang ang sinilip mo. Tapos tinignan mo yung papeles kung meron o wala. Apo, Pero hindi mo na nakita yung loob. Nag-ikot po kami sa loob, pero ang concern po kasi namin is more on yung mga environmental. So, ang chinek po namin is more on yung compliance nila pagdating sa air pollution, water pollution, hazardous waste generation. Ibig mo sabihin, hindi ka tumingin ng kainainala para matulungan mo naman ng government, ang Actually, LGU, no, kasi sir. daw napapasok ka. Apo, Hindi ka man lang sana magbigay ng information na maraming mga computer, maraming mga ganitong mga wala, hindi ka nag-check. pag po umiikot po kami, hindi po kami pumapasok dun sa mga wala pong kinalaman sa mga pollution. Pero during that time po, although nung may na-receive kasi kaming complaint, that's the reason why nagpunta po kami for inspection. Anong complaint? More on sa water po, yung discharge Wala ng silang water. wastewater treatment. Yes po, Wala. yes po. Wala silang outfall, no? Yes Wala po. silang ano. So, since wala pong Sino permit, nagre-reklamo? Yung Barangay Santa Cruz o ang LFCC? anonymous na complainant. Pero Ano may po? nakita mo positive talaga na may problema sa water. Yes po, kaya po na-issuean po sila ng notice of violation. During that time po, walang record sa office. So, ang alam po namin, since ang entrance nila is sa Angeles, kay Centro Angeles po kami nakapag-coordinate. Hindi nyo alam na Porac. Opo, ang initial kasi dun sa complaint is Angeles Porac. Dahil ang entrance po ay sa Walang Angeles. Angeles Porac. Ayun nga po. Angeles So, Pampanga pero Porac. Opo, kaya po kay Centro Angeles po kami nakipag-coordinate. Although nung nalaman po namin na sa Porac po yung area, tinawagan po agad namin si Pedro. Unfortunately po dahil nasa site na short notice at may current activity po sila, hindi po sila nakasama sa amin. Teka muna, sandali, June. Ikaw, sabi ni Mayor, yung group niya hindi makapasok, no? Nung ikaw pinapasok ka, totoo ba 3 yung gate?
Nung pumasok po kami, may Unang gate. may unang gate. Pangalawa. Tapos po, lakad ka ng kaunti, merong isang gate dito. Meron na namang gate. Papasok doon sa parang pinaka-barrack area po Building. nila. Opo. Tapos Kaya susunod, hanggang doon, yun lang po yung gate na napasok namin. Pero may parang other pa. meron pa po yata dito sa banda rito. Yan. Kaya po kami nakapasok sinong kausap dito. mo? Sinong kausap mo? Ang kausap po namin during that time is yung assigned PCO or Pollution Control Officer po nila. Oh, meron silang pollution control officer? Meron po silang Sa designated. kanya ka nakipag-coordinate? Pero hindi po kami nakipag-coordinate in advance. So, ang nangyari po, nag-commute kami papunta doon, kinausap po namin yung guard. From the guard, nag-inform po kami dun sa purpose ng pagpunta namin. Kino-ordinate po nila doon sa designated na PCO po nila. Jing, yung sinasabi mo hindi ka makapasok, iba naman ang sinasabi ni Ana, ng DNR. Sila, pumasok, pero pinapasok sila, nakapag-imbestiga kayo, di ba? Opo. Ano yung reason, Jing, bakit ikaw mayor ka, sila DNR lang? Sa pollution lang sila, ikaw mayor ka, naiimbestigahan mo tong mga activities sa loob. Jing, sino hindi nagpapasok sa'yo? Sino yun? Mga blue guard ba? Mga security? May-ari? Si Perto Cruz ba? Sino? Actually, hindi naman po ako personal na pumunta. Yung Sino? joint inspection team mo namin. Inspection team mo. Yes. Sinabi, sinong may sabi sa kanilang bawal kang pumasok? Sino Siguro- nagsabi sa kanila na bawal kayong pumasok dito? Sino, Glenn? Actually po, during the inspection, yung lead namin from Mayor's Office, nagpaalam muna kami sa gate. It took 15 minutes siguro bago kami pinapasok. And then, pagpasok po namin, doon lang kami doon sa road na sinasabi ni Ma'am Anam, pero within the perimeter ng mga buildings, hindi po kami makapasok. Hindi, baka naman yung purpose nyo na pagpasok nyo, hindi yung all the buildings, i-assess nyo. Baka hindi naman ganun ang binigay na permit sa'yo ni Mayor na inspection. Sinama nyo lang si Ana. Hindi po namin kasama si Mama Ana, Nay. Yung pong sa amin is yung joint inspection team po ni Mayor coming from the Pero hindi kayo LGU po. sinabot sa dulo, dito lang kayo sa Malapit. Yung nga lang pong pagkikiusap namin na nakiusap kami na pumasok lang sa guardhouse muna kasi mainit po. And then, nung umikot po kami, yung binigay na contact person sa amin ay sinabi niya wala siyang authority na i-ano sa amin na yung titignan namin. So, Pero tumawag tapos umuwi na kayo, lumabas na kayo. ano lang, doon lang sa perimeter na, in-observe lang namin yung physical attribution at Tinanaw nyo lang. Tinanaw Tinanaw nyo lang lang. namin, Pero hindi then, nyo pinasukan ng loob. hindi po kami nakapasok. Pagkatapos doon. nun, Glenn, hindi na kayo pumasok ulit. Hindi na po kami. Anong month yun? May po. Itong May 3. lang? Yes, ma'am. Ang dami ng operation nun. Wala talaga kayong nakita nung pumasok kayo? Parang business as usual po na dun sa yung mga tao, wala naman po. Kailan ba yung application nila ng renewal ng permit sa 2024? Kailan na Ay, file? yun yung John Meron. Oo nga po, Nay, kasi nag-conduct sila May pa eh. Kailan nag-file ng renewal? Di ba January yan? Hindi, after na lang ng Bamban, doon nagpa-inspection si Mayor. Oo, after Naging ng aware Bamban. siya. O, di ba, Jing? Nag-inspection ka, naging nag-aware ka doon sa Bamban, di ba? Kaya mo lang may sila pina-inspection. Di ba? Naging aware ka lang doon sa nangyari sa Bamban, kaya mo pinapasok ang team mo. Pwede ba makita, meron ka bang memo sa kanila, Mayor? Pwede ba makita? Kasi baka sabihin sa'yo, pag umabot tayo sa Senado, uy, nag-ano ka lang kasi na-imbestiga lang yung sa Senado yung sa Bamban. Eh kung di na-imbestiga yung... Kung hindi nangyari yung sa Bamban, magpapakonda ka ba ng inspection? Pwede makakita ng... Pwede furnish kami ng kopya ng report yung... Ano? Glenn, may kasama kang police? Yung chief of police mo? Yung team mo? Wala Kasama po mo? lang, kaming staff sa mayor's office, Licensing officer. engineering, Kasi metro. ang tanong kasi dito, kung ako magtatanong, ba't kayo magkukondak pa ng inspection? Eh sinabi nga na ni Mayor, nasa negative list. So you do not need even to conduct an inspection tungkol dun sa mayor's permit kasi nasa negative list na nga eh. Di ba? But sa Bureau of Fire Protection, Bureau of Fire lang. oh, ba't ka pa magkukondak ng inspection? Eh, base lang sa negative list, hindi mo na kailangan na mag-inspection eh. Yun ang sinasabi ko, di ba? Why still a need to conduct and order
an inspection of the premises, I think this is the first time, Mayor. Meron ka bang pinakonduct na inspection before? Hindi mula nung upo kang mayor, nagpa-inspection ka na o ngayon lang May? August nagpa-inspection na rin kami. Anong month? 2022? 2022. Pero yung inspection nyo, meron ng building. Meron na rin po. Oh, meron ng building, pero yung business license, 10,000 pa rin. Walang comment. Wala kayong result ng inspection nyo noong 2022 na nandun na yung building. Dapat may report sa licensing officer o kaya dun sa assessor na, teka muna, ang laki na ng development dito, kailangan na natin taasan yung business license nyo, ang laki na ng business ninyo 40 buildings, tapos yung assessor dapat, tinaas na nyo yung assessment mo ng RPT mo, di ba? Hindi yun nakapatente sa 4,000 at saka sa 10,000.